Ang mga taga-Shishitoren ay di makapaniwala. Pinaglaruan niya lang si Konuma. Kilala niyo ba siya? Hindi eh. Malamang isang first year na naman. Masamang balita talaga ang mga taga-Fieren, sabi ng mga nanunood. Suo, ang galing mo naman, hindi naman sabi ni Suo. Anong tawag sa fighting style mo, Suo? Kung fu ba yun o baka naman Aikido? Di ako sigurado. Kasi ang master ko natutunan lang din ito ng mag-isa. Sabi niya tawag niya sa style na Tai Hodgepodge. Ganun ba? Naging emotional ka sa laban mong yun. Di ko inaasahan yun, sabi naman ni Hiragi. Oo nga, nakakahiya, di naman talaga ako ganun. Pero si Sakura siguradong naapektuhan kung paano ako lumaban kanina. Huwag kang manisi ng iba, pero gusto ko pag naglaban tayo gusto ko ibigay mo ang lahat mo. Ayan ka na naman, Sakura, yan na lang palagi mong sinabi-sabi. Sakura, para naman kasing puro problema lang aabutin ko sa'yo kaya di kita lalabanan. Puro problema? Puro problema pala ah. Kumalma ka, Sakura. Tumabi ka. Mukhang naiimpluwensyahan na nila ang isa't isa. Importante talaga yan para lumakas pa sila. Di ko pa nakalimutan yung sinabi mo sa akin kanina. Napakaisip bata mo naman, sabi ni Suo. Kumalma ka na, Sakura. Mukhang magiging magandang grupo sila. Hinihila nila Konuma si Arima. At dahil sa bigat neto, nabitawan ni Konuma ang pagkakahawak kay Arima. Dahil sa mababang pagbagsak, nagising si Arima at nakita si Konuma at gumapang palapit kay Konuma. Natalo ka din nila? Hangganan. Eto ang hangganan. Hangganan na natin. Naiingit ako, gusto ko din labanan si Eyepatch, sabi ni Choji. Okay, yung susunod, sabi naman ni Joe. Sa wakas ako na susunod, sabi ni Sakura, at tumayo na siya. Tumayo din naman si Sako. At tinuro si Hiragi. Pasensya na, Sakura, pero mas mauuna ako lumaban sa'yo. Hoy, teka lang, tapos na yung dalawang first years. Kaya bakit ako papahuli lumaban? Kalma, Sakura. Si Boy Labo kalaban mo, di ba? Mukhang wala pa siya sa mood lumaban. Si Boy Labo ang kanilang vice captain, mas maganda sana kung ako ang lalaban sa kanya. Sinasabi mo bang di ko kaya manalo sa kanya? Hindi sa ganun, may tiwala ako sa'yo. Di mo kailangan magtiwala sa akin. Mananalo ako kahit anong mangyari. Bida-bida kasi yung isang tumayo, ako na sana lalaban eh, magkakikala ba sila, sabi ni Nirei. Mukhang ganun na nga, sabi naman ni Suo. Di masyado nagkwekwento si Hiragi tungkol sa kanya. Pero okay lang yan, di naman na bago na may kakilala siya sa labas ng Fieren. Sako, galingan mo, sabi naman ni Choji. Sa tingin ko di voluntaryo ang pagsali mo sa one-on-one na ito. May nangyari ba sa inyo? Di naman sumagot si Sako at pumunta na sa stage. Tulad ng dati, di ko mabasa ang iniisip niya, sabi ni Joe. Pero ang makitang lumaban ng isa sa Four Kings laban kay Sako ay talagang masayang panoorin, sabi ni Choji. Parang kailan lang, Sako, tumangkad ka na konti. So sumali ka pala sa Shishitoren. Wala na akong magagawa sa mga nangyari. Pasensya ka na, pero ako ang mananalo sa laban na ito. Hoy, wag na kayo magchismisan, maglaban na kayo dali-dali, sabi ni Choji. Handa na si Hirago lumaban. Ang unang sumugod ay si Sako. Napakabilis umatake ni Sako at puro harang naman ang nagagawa ni Hiragi. Nagpapakita ng kakaibang galing sa pakikipaglaban si Sako. Wala naman ginagawa si Hiragi kundi puro sangga. Pasensya kasi ako mananalo sa laban na ito. Hanggang ngayon minamaliit mo pa din ako. Nakakaawa ka. Di na ako tulad ng dati. Ipaparamdam ko yon sa buong katawan mo. Sumugod na naman si Sako. Silang dalawa ay nagpapakita ng halos pantay na kakayahan sa pakikipaglaban. Walang nakakatama ng direktang tama sa isa't isa. Nagpapakawala si Sako ng sipa at bigla itong lumiko. Habang ang mga Shishitoren naman ay nahahype sa pinapakita ni Sako. Na-pre-pressured si Higari, di maganda, sabi naman ni Nirei. Ipagpatuloy mo yan, Sako, sabi ni Choji. Maganda ang pinapakita ni Sako. Siyempre isa siya sa top 5 na pinakamalakas sa atin, sabi naman ni Choji. Kaya hindi mahihirapan si Sako labanan si Hiragi, sabi ni Choji. Di ko talaga alam, iniisip niya, sabi naman ni Joe. Pero siya ang pinakapalaaway. Nung sumali siya sa atin para lang siyang napilitan. Di ko alam na kaya pala ni Sako magsalita ng ganyan karami. Oo, hindi lang palagi ko naririnig sa kanya noon. Oo nga, sabi ni Joe. Pruweba yun na nila niya mga sinasabi niya ngayon kay Hiragi. Puro diretso, ang inaasahan mo lang ay puro lakas. Walang interesado sa mga galaw mo, di ka man lang nag-improve. Ikaw naman naging madaldal ka na ngayon, di ko naman tinuro sa'yo yan. Kung di ko tinuro ang style ng pakikipaglaban ko, baka nakagat mo na ang dila mo ngayon. Nainis si Sako at sumugod ng sobrang bilis. Nagulat si Hiragi dahil mas bumilis si Sako. Tumalon habang umiikot sabay sipa sa ere si Sako. Na nagpatalsik kay Hiragi sa dulo ng stage. Si Hiragi ay bumagsak na parang wala ng malay. Di ka na nag-improve, mas hamina ka pa, sabi naman ni Sako. Sama-sama ka sa mga gantong tao, malamang na hamina ka talaga. Mga mahihina. Hoy, hindi ikaw. Hoy Shark Teeth, naririnig mo ba ako kinakausap kita? Nang dahil sa'yo tina-trash talk niya na kami dito. Ang mahina na parte lang sa'yo ay ang iyong kalamnan, hindi ba? Pag-alit na sabi ni Sakura. Susugado na ni Sakura si Hiragi.
Pinigilan naman siya ni Nirei. Nagsisimula ka na mag-alala sa mga kaibigan mo Sakura sabi ni Suo. Naiinis lang ako kasi pinapahiya niya tayo sabi ni Sakura. Oo na sabi ni Suo. Relax ka lang Sakura sabi ni Umamiya. Sako pangalan mo di ba? Si Hiragi ay isa sa mga 4 kings sa Boferen. At pinamumunuan niya ang grupo ng Tamenten. Alam mo ba ang kahulugan ng Tamenten? Sabi ni Sako. At may biglang humawak sa balikat ni Sako. Matagal na din nung huli akong nasipa ng ganon. Ang lakas nun. Bumwelo ng suntok si Hiragi at naiwasan naman ito ni Sako. Kahit papano nakapagpakita ako ng kahinaan. Lumakas ka na nga di ka natulad ng dati. Tamenten o Bishamoten. Ang God of War na nagko-control ng battlefield. Salamat sa iyo sinigawan ako ng first year nakakahiya tuloy di na magagamot yon ng kahit anong gamot. Pero kahit papano nagiging masaya na ito. Sabi ni Hiragi. May isang bata na naglalakad sa hallway at napatingin sa labas. Sa labas naman may batang pinagtutulungan. Hoy huwag kang mayabang porket matalino ka. Wala akong ginagawang masama, di ako nagyayabang sabi naman ng bata. Diyan kami naiinis sabi naman ng isang bata. At bigla siyang sinuntok ng isa pang bata. Pinagpatuloy nila pagtulungan ng kawawang bata. Anong sa tingin nyo ang ginagawa nyo sabi naman ng bata kaninang nasa hallway. Balik sa laban nila Hiragi at Sako. Sila ay nagpapakita ng halos pantay na labanan. Seryosong nanunood ang mga miyembro ng Shishitoren. Minsan lang tayo makakakita ng ganitong laban sabi naman ng isa. Ang galing sabi naman ni Suo. Ganyan ba talaga siya kalakas sabi naman ni Sakura. Syempre naman ang titulo ng 4 Kings ay hindi lang pang decoration. Kilala talaga siya sa tao natin bilang isa sa pinakamalalakas. Kung ganun siya kalakas dapat di siya bumagsak sabi naman ni Sakura. Nagwa-warm up pa lang siguro siya kanina. Sa tingin ko malaking tulong din yung words of inspiration mo kanina. Nagpatuloy ang matinding laban. Magaling ang lakas talaga ni Sako sabi ni Choji. Oo nga, pero ang laban ni ito si Hiragi ang may kalamangan. Sa gitna ng matinding laban. Napuruhan ni Hiragi si Sako ng matinding sipa. Nanlalabo ang paningin ni Sako. Sa kalagayan mo, imposibleng mas malakas ka kesa sa akin. Kung iisipin, nasa lugar ka ng puro relax lang ang buhay. Kaya bakit? Bakit sabi naman ng bata? Kasi bullying ang ginagawa nila. Dapat ba di ko sila pinigilan? Kung hahayaan mo lang silang gawin nila sa'yo yan, uulit-ulitin lang nila gagawin nila. Kailangan mo lumaban kahit kunti. Umiyak naman ito at sinabing pakiusap turuan mo ako lumaban. Sige, noon sobrang lakas mo na. Kahit di mo sinubukang magkaroon ng grupo, kusang lumalapit ang mga tao sa'yo. Lalo na ako bilib na bilib ako sa'yo, sabi ni Sako. Proud ako sa sarili ko dahil nagkaroon ako ng pagkakataon lumakad sa likod mo. Hiragi congrats sa pag-graduate. Sa wakas makakapag-umpisa ka na sa Frieren. Oo, Hiragi-san, sigurado maabot mo ang top spot ng Frieren. Nararapat ang katulad mo sa itaas. Hiragi-san, gagawin ko lahat para tulungan kang marating ang tuktok. Pakiusap hayaan mo akong tulungan ka sa Frieren next year. Dati hindi pa maayos ang Frieren at kayang-kaya mo abutin ang top spot. Hoy Sako, mas makakabuti sa'yo kung di mo na ako susundan. Nagdesisyon akong suportahan ang nagngangalang Umamiya sa Frieren sa tuktok, kaya di ko makukuha ang top spot. At kahit pasundan mo ako walang tsansa na magawa ko ang inaasahan mo sa akin. Kailangan mo na humanap ng ibang paglalaanan mo ng pansin. Si Sako ay natagpo ang nakikipag-away at siya lang ang natitirang nakatayo. Nakita naman siya ni Jo at Choji at niyayang sumali sa Shishitoren. Malakas ba kayo? Oo naman. Ako din malakas sabi ni Choji. Devotion of power ang motto ng grupo namin. Malalakas lang ang tinatanggap namin sabi ni Jo. Wala akong pakialam gusto ko lang makalaban ng malakakas. Magiging malakas ako at tatalunin kita. Pagsisisihan mong iwan ako sabi ni Sako. Hindi maaaring matalo ako. Hindi ako tulad mong nakipagkaibigan lang sa iba. Nag-focus ako sa sarili ko para lumakas. Sumugod si Sako mula sa ibaba. Inatake naman ito ni Hiragi. Ngunit tumalo ng malakas si Sako para mapunta siya sa likuran ni Hiragi. Aatake na si Sako nang bigla namang sumipa si Hiragi patalikod. Si Sako ay patamba na, di pwedeng matalo ako sabi ni Sako. Nagpas siya kang maging sunod sa Nuren sa ibang tao. Kaya di ako pwede matalo. Sumuntok si Sako pero wala na itong lakas at napigilan ito ni Hiragi ng isang kamay lang. Sako, patawad kung di ko naabot ang inaasahan mo sa akin. Sinuntok ni Hiragi si Sako sa sikmura at tuluyan ng bumagsak si Sako. Sa isip ni Sako, walang dapat ihingi ng tawad si Hiragi. Alam ni Sako na iniisip lang ni Hiragi ang nakabubuti kay Sako. Ang tanging ikinagalit ni Sako ay sinabi ni Hiragi na wag na niya siyang sundan. Napaka-selfish ko sabi ni Sako. Ikaw pera ng dati na gusto ko maging katulad, gusto ko lang naman sabihin mo na, sundan mo ako. Nawalan na ng malay si Sako. Naalala naman ni Hiragi si Sako noon. Susundan kita habang buhay, Hiragi-san. Anong meron pa bigla-bigla ka? Nakapagpas siya na ako.
Hiragi-san ng katulad mo ang makakakuha sa top spot. Kapag tapos mo kunin ang top spot, susundan pa rin kita. Yun ang gusto ko gawin. Kamot batok na lang si Hiragi. Di naman makapaniwala ang mga taga Shishitoren sa nakita na pati si Sako na top 5 sa pinakamalakas nila ay natalo. So ayan pala si Hiragi Toma ng 4 Kings ng Boferen. Sabi ng mga taga Shishitoren. Ang gandang laban sabi ni Suo. Si Choji naman ay masaya pera ng lakas talaga ni Hiragi. Gusto ko siyang labanan sabi ni Choji. Wala akong pakialam kung sino. Pero tanggalin niyo siya sa stage. Ako nagagawa sabi no Hiragi. Ibinaba ni Hiragi ng dahan-dahan si Sako. Salamat sabi ni Jo, pero di mo naman kailangang ailapag siya ng dahan-dahan. Okay salamat sa lahat, kukunin na ni Jo si Sako. Pinigilan naman siya ni Hiragi. Pwede bang tsaka mo na siya asikasuhin pagtapos ng one-on-one mo? Hinigpitan ni Hiragi ang kapit kay Jo, at sinabing nang bubugbog ka ng walang malay. Baka matalo ka mamaya mawalan ka ng malay bogbogon din kita sabi ni Hiragi. Umalis na si Hiragi. Binati nila si Hiragi sa kanyang panalo maliban kay Sakura. Ang galing ng roundhouse kick na yon kahit ako ayaw kong tamaan nun sabi ni Umamiya. Di ka magtatanong? Nang ano? Gaya ng kung sino ang lalaking yon. Gusto mo ba pag-usapan? Di sa ganon. Kapag gusto mo pag-usapan sabihin mo lang sakin at makikinig ako sabi ni Umamiya. Ngumiti na lang si Hiragi sa sinabi ni Umamiya.